Lumuwas ng Maynila si Divine nang malaman niyang siya ay buntis. Makalipas ang 6 na taon, bumalik siya sa kanilang probinsya, dala-dala ang quintuplets niya para suportahan ang amang tatakbo muli bilang bise-gobernador. Nabalitaan iyon ng nakaupong gobernador at re-elect na dating nobyo na si Ezra. At iba agad ang naging kutob nito sa mga batang dala-dala ng dating kasintahan, kaya dali-dali itong nagpunta sa bahay nito. Pero nawala ang pag-asa ni Ezra nang makitang kasama ni Divine ang asawa, si Marco. Kaibigang binabae ni Divine na pinagpanggap niya para hindi maghinala si Ezra. Ito lang din ang nakakaalam ng katotohanang si Ezra, ang ama ng mga bata. "Huwag magulo, Henderson." Sinulyapan ni Divine ang panganay sa quintuplets niya na nasa backseat. Nakikipagkulitan ito sa sumunod na kapatid na si Hailey. "Hailey, umupo ng maayos." Dagdag pa niya habang nasa rearview mirror pa rin ang atensyon. "Mommy, si Hero, he keeps teasing me." Reklamo naman ng pangatlo na si Halo. "Hero?" Magaan na saway naman niya. "That's not true. Si Heather po ang kumakalabit sa kanya." Sumbong nito sa bunso. "Hero is lying, mommy." Depensa naman ni Heather. Inihinto ni Divine ang kotse. Binalingan ng quintuplets na mga anak na parehong nasa edad na 6 na taon. 3 ang babae at 2 naman ng lalaki na kasama niyang umuwi ng probinsya. "Malapit na tayo sa bahay ng Daddy Lo at Mami La ninyo." Pagtukoy niya sa mga magulang na dahilan kung bakit sila lulan ng sasakyan ngayon. "Just sit back and behave. Pwede ba yun?" Nakangiti niyang pakiusap. "Opo, Mami." Sabay-sabay na tugon ng mga ito. Mas lalong lumawak ang kanyang ngiti habang pinagmamasdan ang mga anak na magkakasunod na naupo sa backseat. Muli niyang ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Binuksan niya sandali ang radyo. Saktong malungkot ang tugtog, kaya maya-maya lang din nakita niya ang paglamlam ng mga mata ng 5 kambal. Hanggang sa tumunog ang cellphone ni Divine. Inilagay niya sa tenga ang isang wireless earbuds. "Hello? Nakauwi na kayo? We're on our way." "Okay, where's the kids?" Nakatulog na sa sobra nilang kulit. Saad niya pang tinignan ang rearview mirror. "Kailan ka ba susunod sa amin?" "Tomorrow or the other day." Lumiko na ang kanyang kotse. "Basta sumunod ka agad sa amin ng mga bata." "Oo, aayusin ko lang ang lahat ng trabaho ko rito pagkatapos susunod ako dyan." "Okay." "I miss you." Napangiti si Divine. "I miss you too, Marco. Kiss mo na lang ako sa mga bata, ha?" Bilin pa nito. Nang maibaba ang tawag, tiningala ni Divine ang malaking arko papasok ng probinsya ng Liwayway nang biglang tumirik ang minamanehong kotse. Sinubukan niya muli iyong i-start ng ilang beses pero hindi iyon umandar. Nalingon niya ang mga quintuplets na nagising. "Mga anak, sandali lang ha." Bumaba siya sa harap ng kotse. Nagtungo sa harap at binuksan ang hood pero usok ang sumalubong sa kanya. Nauubo siyang umikot pabalik sa sasakyan para pababain ang mga anak sa loob. Sabay niyang binuksan ang 2 pinto ng kotse. "Henderson, Hailey, Halo, Hero, Heather." Alalay niya ang mga ito palabas ng kotse. "What happened, Mommy?" Tanong ng panganay. "Kailangan nating lumayo sa kotse for our safety." Sagot naman niya. Itinuwid ni Divine ang likod bago tumanaw sa daan. Papasok pa lang sila sa kanilang bayan at may kalayuan pa sila sa mismong bahay ng mga magulang. "Hello, Papa?" Naroon sila ng mga anak sa tabi, malayo sa kotse na humina na ang usok. "O anak, nasa na kayo ng mga apo ko?" "Nasa entrada na ho ng bayan, kaso ho tumirik ang kotse ko." "O sige't magpapadala ako ng mga tao riyan." "Oho." Nang ibaba ang tawag, napalingon siya sa malaking campaign tarpaulin. Naroon ang ama niyang bise-gobernador ng Liwayway na si Aurelio Rodrigo Fausto. Napangiti siya. Ilang taon ding nanungkulan bilang alkalde ang ama bago tumakbong bise-gobernador na napagtagumpayan naman ito sa tapat at mabuti nitong paninilbihan sa serbisyo. Napunit ang nasa labi ni Divine nang masulyapan ng nasa kabilang parte ng tarpaulin. Kumurap ang mata niya kasama ng tila pagpitik ng kanyang puso. "Mommy, look! Si Daddy Lo!" Mabilis niyang nilinga ang mga bata
na nakatingin din kung saan siya nakatunghay. Oo nga mga anak, si Daddy Lo ninyo yan. Sino po yung isa? Tanong ni Henderson. Kinakabahan niyang sinundan ng tingin ang itinuturo ng maliit na daliri ng panganay. Who is he, Mommy? Ulit naman ni Hero. Bakit kasama niya si Daddy Lo? Segunda naman ni Hailey. Seryosong ibinalik ni Divine ang tingin sa mga anak niya. He's the governor of this province. Halos hindi lumabas iyon sa bibig niya. I like his name. Nakangiting sambit ni Heather. I can read it. Bulalas ni Halo na nanliliit pa ang mga mata. Jose Ezra Sibiran. Dahan-dahang sambit ng batang babae. Mas lalong sumikip ang dibdib niya nang marinig ang buong pangalan ng gobernador. Matagal na pinagmasdan ng mga anak ang malaking litrato na mga tila nag-iisip. Nag-aalala siyang humarang kung saan nakatuon ang mga mata ng quintuplets. Parating na ang pinadala ng Daddy Lo ninyo. Nagbaling siya sa panganay na kambal. Henderson, bigyan mo ang mga kapatid mo ng tubig at biskwit. Nilagay ko riyan sa bag mo. Utos niya. Tumalima naman ang bata. Nang mawala doon ang atensyon ng mga kambal, muli niyang nilinga ang malaking campaign tarpaulin hanggang sa may huminto sa tapat nila na magkakasunod na sasakyan. Bumaba mula roon ang ilang nakasuot ng uniforme na mga pribadong gwardya. Magandang hapon po, Ma'am Divine. Ako po si Michael, Chief Security of the Vice Governor and Head of Security of the Faustos family. Formal nitong pakilala. Pinakita rin ang suot na identification card. Pinadala ho kami ni Vice. Kamusta ho ang kotse ninyo? Nilinga pa nito ang sasakyan niya na naroon sa kabilang daan. Biglang huminto tapos umusok yung harapan. Chinek ko naman bago kami bumiyahe. Nangyayari po talaga yan, ma'am. Lalo na kung mainit. Baka po kulang sa langis o kailangan ng palitan ng spark plug. Kami na po ang bahala. Narito po ang sasakyan. Itinuro nito ang itim na van na naroon ng isang gwardya na pinagbuksan sila ng pinto. Sumakay na po kayo at kami na ang bahalang magdala ng kotse ninyo sa malapit na talyer. Patuloy ni Michael. Salamat. Binalingan ni Divine ang quintuplets. Mga anak, sakay na tayo. Sunod-sunod na pumila ang mga ito habang suot-suot ang kanya-kanyang backpack. Nakapalibot naman sa kanilang mag-iina ang mga gwardya. Nang makasakay sa van, sinulyapan pa niya ang gwardya na maiiwan. Kayo na ho ang bahala sa kotse ko. Yes po, ma'am. Salamat. Nang isarado ang pinto ng van, diniretso na ni Divine ang tingin. Hindi niya maitatanggi ang kaibahan ng buhay niya sa Maynila rito sa probinsya. Dito sa Liwayway, bata pa lamang siya'y bantay sarado na siya simula nang pumasok sa politika ang ama. Sa Maynila, matapos niyang magdibo ay mas maluwag ang kanyang buhay. Walang security at malayo sa problema. Mommy, there's Daddy Lo again. Magkapanunod na sambit ng sabik ng mga bata matapos makita sa kalsada ang mga nakasabit na campaign materials kung nasaan ang mukha ng ama at katandem na governor nito. Hanggang sa lumiko ang kanilang sasakyan. Nagbukas ang mataas at bakal na gate. Doon niya nakita ang mas marami pang gwardya na nakapalibot sa kanilang bahay. Nang huminto ang van ay may nagbukas ng pinto sa kanila. Una-unahan ng quintuplets na bumaba. Dahan-dahan mga anak. Daddy Lo, Mami La. Nakangiting bumaba si Divine nang matanaw ang ngiting-ngiti niyang mga magulang. Abang-abang ang mga batang tumatakbo. Mga apo. Bulalas ni Aurelio nang buhati ng dalawang lalaking kambal na sina Henderson at Hero. Habang sa asawa naman nito na si Lisa ang tatlong batang babae na sina Hailey, Halo at Heather. Kamusta ang biyahe mga apo? Magiliw na tanong ng bise. Hanggang sa mapatingin ng mga ito sa kaisa-isang anak. Mama, Papa? Nahihiya siyang lumapit at bumeso si Divine sa mga magulang. Nang tingnan ay pansin niya ang pagputi ng buhok ng mga ito na noon, itim pa, 6 na taon nang nakalipas. Mabuti naman at dumalaw kayo ng mga apo ko rito sa Liwayway. Simula ni Aurelio habang nasa gitna ng silya ng mahaba nilang lamesa. Kung hindi pa ako pumunta sa Maynila para maalalayan ka sa panganganak mo, hindi ko makikita ang mga apo ko. Segunda ng ina, natigilan si Divine sa pagkain. Siguro naman ngayon, magtatagal na kayo rito ng mga apo ko. Dagdag ng ama. Tutulong ho ako sa kampinyo.
Pagkatapos ng eleksyon, babalik din ho kami ng Maynila. Kanyang paliwanag. Magandang gabi, Governor. Itinaas ni Ezra ang muka mula sa pagpipirma sa papel mula sa kanyang opisina sa Kapitolyo. Nadagdagan ho tayo ng taga-suporta ninyo na sasama bukas para magpunta sa plaza ng San Rafael. Saad ng kanyang campaign manager na si Jen. Napatango ang pinakabatang gobernador ng lalawigan. Masaya ako marinig yan. Dagdagan din ang budget nila pagdating sa pagkain. Tugon ni Ezra. Opo, Gov. Nagpaalam nang lumabas si Jen. Pumasok naman ang kanyang executive secretary at malapit na kaibigan na si Rico. Gov, maaga ho ang schedule niyo bukas. Mas maganda kung makakapagpahinga kayo ng maaga. Payo nito. Tinatapos ko lang tong pondo para sa proyektong tulay sa San Vicente. Anyway, si Vice ba nasa San Andres pa kasama ang ilang supporters? Muli niyang ipinagpatuloy ang pagpirma sa dokumento. Ang sabi ng sekretarya niya, maagang umuwi si Vice dahil sa darating daw ang anak niya. Napahinto ang hawak na ballpen ni Ezra kasabay ng pagkurap. Si Ma'am Divine, dagdag ni Marco sa mahinang boses. Marahan niyang itinaas ang muka. Kasama ang mga anak niya. Patuloy ng executive secretary. Isang ngisi naman ang gumuhit sa kanyang labi. Pagkatapos, tumungo muli sa mesa. Napaigtad si Rico nang hampasin ni Ezra ang ibabaw ng mesa. Seryoso niyang sinalubong ang mata ng kaibigan. Tawagan mo si Vice. Ipaalam mo na pupunta ako ngayon sa bahay nila. Yes, Governor. Nang makalabas si Rico, naging mariin ang kapit ng palad niya sa mesa. Nagtatagisan ang kanyang mga panga ng tumindig. Kasunod ni Ezra ang security nang lumabas ng Kapitolyo. Gov, hindi pa ho nasagot si Vice. Wika ng executive secretary na kasabay niyang maglakad. Huminto siya at sinalubong ang tingin nito. Pupunta pa rin tayo. Gov, kailangan kong makita ang mga batang daladala niya. Sige ho, Governor. Bumaling ang sekretarya sa ilang gwardya. Pupunta tayo sa bahay nila Vice. Sir, kanina pa ho tumutunog ang cellphone ninyo. Lumapit ang isang kasambahay. Iniyabot ang cellphone kay Aurelio. Salamat, Manang. Ang daming missed calls ni Secretary Rico. Baka may importanteng sasabihin si Gov. Sambit naman ni Lisa. Naging dahan-dahan ang pagmuya ni Divine habang naririnig ang mga magulang. Sandaling binasa ni Aurelio ang nasa cellphone nito bago nilinga ang kasambahay. Manang, pakidagdagan nga itong mga plato at pagkain. Darating daw si Gov. Pagbibigay alam nito. Sunod-sunod na napaubos si Divine, dahilan para lingain ng kanyang mama at papa. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang baso para uminom. Anak, bakit? Tanong ng kanyang ina. Pilit siyang tumayo kahit nangihina ang mga tuhod. Binalingan niya ang 5 kambal. Mga anak, tumayo na kay Rian. May dadating na bisita ang dadilo ninyo. Ayos lang anak, gusto ko ring ipakilala ang mga bata kay Gov. Tugon ng ama, mas lalong nadagdagan ng kaba sa dibdib ni Divine. Sa susunod na lang ho, Papa. Baka may importante kayong kailangang pag-usapan. Kaswal pero may pagmamadali niyang inalalayang tumayo ang mga bata. Nilinga niya ang ina. Mama, akyat na ho muna kami. Sige na para makapagpahinga na kayo. Nakahanda na ang silid ng tutuluyan ninyong mag-iina. Sagot naman ni Lisa. Tumango naman siya. Hawak-hawak ang kamay ng bunso na naglakad. Pila-pila ang mga ito na umakyat ng hagdan. Nagtatakang nagkatinginan naman ng mag-asawa. Nakasilip si Divine sa bintana. Tanaw niya roon ang maraming sasakyan na pumasok sa kanilang tarangkahan. Doon niya mas narinig ang tila dagundong sa puso. Sinulyapan niya ang quintuplets na nasa iisang kama. Naglalaro habang nakasuot na ng pantulog. Nagulat pa siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hello, Marco? Kinakabahang bungad niya habang nakasilip sa bintana. Hindi ka pa ba talaga makakauwi ngayon? Kakauwi ko lang sa bahay natin para mag-impake at bukas ang biyahe ko. Bakit ganyan ang boses mo? Nandito si Gov. Ano? Bulalas ni Marco sa kabilang linya hanggang sa marinig niya ang katok mula sa pintuan. Divine? Ma, otomatiko niyang ibinaba ang cellphone. Nakangiting pumasok ang kanyang ina. Mabuti gising pa kayo.
Lumabas ka muna raw at gusto kang kamustahin ni Governor. Ipakilala mo rin ang mga anak mo. No! Bayolenteng sagot niya na ikinahinto ni Lisa. Ang ibig kong sabihin, Mama, patulog na rin ang mga bata. Napagod sila kanina sa biyahe. Nagmamadali niyang paliwanag. Sinulya pa nito ang mga apong nasa kama na patuloy sa paglalaro. O sige, ikaw na lang ang bumaba at nakakahiya naman kay Gov. Ma, gusto kanyang makita. Doon siya matigas na napalunok. Kahit matanda siya ng 7 taon sa iyo, naging magkababata kayo't may pinagsamahan. Mauna na akong bumaba sa iyo, sumunod ka na. Dahan-dahan ang bawat hakbang ni Divine patungo sa patio ng bahay. Nakita niya ang mas maraming gwardya sa paligid. Nang huminto ang mga paa, doon niya nakita ang nakatalikod na gobernador kaharap ang kanyang ama. Oh, heto na pala si Divine. Napakurap si Ezra bago marahan na luminga. Nagtama ang mga mata nila ng babaeng 6 na taon niya ring hindi nakita. At hindi nagbago ang gandang mayroon ito. Ganoon na rin ang nararamdaman niya para rito. Matagal ang mga mata nila sa isa't isa. Alangan naman na pinagsalit-salita ng tingin ni Aurelio ang anak at gobernador. Magandang gabi ho, Governor. Napipilitang bati ni Divine. Kumusta? Tanong ni Ezra. Ayos lang ho. Anak, nasan yung mga apo ko? Nilinis muli ni Divine ang lalamunan. Pinilit ngumiti ng humakbang. Tulog na ho ang mga bata, Papa. Sayang naman. Narinig niyang wika ng gobernador. Dahan-dahan niya itong nilinga. Hindi ko sila makikita. Nakangisi pa nitong dagdag habang nakapamulsa. Isang matalim na tingin ang iniwan niya sa gobernador. Iyong asawa mo nga pala, anak. Hindi ba susunod sa inyo rito? Mabilis na dumilim ang anyo ni Ezra. Naibilog din ang mga kamao. Baka ho bukas narito na siya, Papa. Akyat na ho ako. Baka magising ang mga bata na wala ko sa tabi nila. Paalam niya't hindi na muling sinulya pa ng gobernador. O sige na, anak, pakisabi mo tuloy kay Manang sa kusina. Dalhan kami ni Gov ng wine dito. Yes, Papa. Excuse me. Pigil ang hininga ni Divine nang tumalikod at maglakad. Sinulya pa ni Ezra si Aurelio na umupo sa silya. Vice, sandali lang. Sige lang, Gov. Mabilis ang paglalakad ni Divine sa hallway ng kanilang malaking bahay. Punas-punas niya ang pumatak na luha hanggang sa may humablot ng kanyang braso. Gov, wika niya nang makaharap kay Ezra. Hinila siya nito sa kung saan. Ano ba? Impit ang boses niya habang nagpupumiglas. Binitiwan siya nito nang makarating sa madilim na parte ng garden. Sino nga man ang mga bata? Diretsyong tanong ni Ezra na naliliwanagan ng gwapong mukha ng malamlam na ilaw. Bakit mo tinatanong? Akma siyang maglalakad nang humakbang ang gobernador. Natatakot siyang umatras. Napasandal siya sa kung saan. Sino ang ama nila? Tiningala niya ito, pinakatitigan sa mga mata. Obviously, hindi ikaw. Tingin mo maniniwala ako sa'yo. Ngumisi pa si Ezra. Pinalandas ang daliri sa makinis na pisngi ng dating lihim niyang naging nobya. 6 na taon din ang nakalipas nung maging tayo. Hinuli ni Divine ang kamay niya. Gigil na hinawakan. Don't you dare touch me again. May asawa na ako, si Marco. At siya ang ama ng mga anak ko. Galit na ibinaba ni Ezra ang kamay. Ipinatong ang 2 palad sa pinagkakasandalan ni Divine para kulungin ito. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng lalaki na yun sa harap ko. Itinulak siya ng dating nobya sa dibdib dahilan para kaunti siyang mapaatras. Pwes, huwag kang makikipag-usap sa akin, Gov. Tabi! Hinawi niya pa ito ng maglakad. Nasundan na lang ng tingin ni Ezra si Divine. Nang huminga, ramdam niya ang tila, nagwawalang puso para rito. Hingal na hingal si Divine nang isarado ang pinto ng kwarto. Sumandal siya roon. Naiiyak na natuon ang atensyon sa mga anak na nasa kama. Huwag kayong masyadong makulit sa mamila ninyo, ha? Naroon ang quintuplets, nagkukulay sa coloring books kasama ng ina sa sala kinaumagahan. Ako nang bahala sa kanila, anak. Ikaw na muna ang sumama sa papa mo sa campaign activities niya. Alam mo naman, pinagbawalan ako ni doktor na wag masyadong magpagod. Oho, huwag kayong mag-alala, ma. Hindi naman bago sa kanya ang mga ganito. Noong maliit at dahil nag-iisang anak,
Kasakasama siya lagi ng ama sa buhay politika nito. May kaibahan nga lang ngayon dahil mayroon siyang pag-aalangan. Ready ka na anak? Lumapit si Aurelio na kabababa lamang sa hagdanan. Tumango naman si Divine. Diretso sila sa campaign center nito. Nang makapasok sa gate, may sumalubong na agad na mga taga-support ng kanyang ama. Papa, hindi ba pagmamayari ni Gov ang lugar na ito? Tanong niya. Tama ka. Isa ito sa mga bahay ng mga Sibiran. Mabait si Gov. Hinayaang gamitin muna natin ito. Naroon naman ang campaign center niya sa kabila. Sana naman wala siya rito. Ano yon anak? Wala ho pa. O sige na, pumasok na tayo sa loob. Sa loob ng campaign center, ipinakilala siya ng ama sa mga naroon. Vice, ang ganda naman ho ng anak nyo. Papuri na mga ito. Maliit siyang napangiti. Maraming salamat po sa suporta ninyo sa papa ko. At nandito po ako para tumulong sa inyo. Dito na po kayo maupo, Ma'am Divine. Pinaghila siya ng silya ng campaign manager na si Jen. Salamat. Sinimulan na nila ang pagharap sa mga desktop computer. Governor, nabiti ng pagtipa ni Divine sa keyboard nang marinig ang ama. Si Gov! Umugong ang kinikilig na mga boses ng mga babaeng nasa loob ng center. Magandang umaga. Formal na bati ni Ezra bago sinulyapan ng anak na kaalyado. May bago kayong volunteer? Pasimple naman ang irap ni Divine. Oo, Gob. Makakasama ho natin siya sa buong campaign period. Paliwanag ni Aurelio. Mukhang masaya yon. Makahulog ang sagot ni Ezra. Sinulyapang muli ang anak ng bise. Vice, ngayong araw po ang meeting ninyo ni Gov kasama ang mga magsasaka ng San Isidro. 1 oras lang po tayo doon dahil malayo at para hindi tayo gabihin. Pagbibigay alam ni Rico. Muling sinulyapan ni Ezra si Divine. Sasama ba ang bago ninyong volunteer? Agad na sinalubong ni Divine ang mga mata ng gobernador na nakangisi. Siguradong malaki ang maitutulong niya bilang isa siyang agriculture graduate. Inis siyang tumingin sa gobernador, kibit balikat lang ang ginawa nito. Gov, paano niyo naman ho nalaman ang tungkol doon? Nakangiti pero nagtatakang tanong ni Aurelio. Nawala ang kumpiyansang emosyon sa mukha ni Ezra, lalo na nang balingan siya ng tingin ng lahat ng nasa silid. Oo nga ho, Gov. Nakangiting segunda ni Divine na seryoso ang mga mata. Sabihin niyo nga ho, stalker ko ba kayo, Governor Sibiran? Ngumiti ng sarkastiko si Ezra sa narinig. Type yata ni Gov si Ma'am Divine. Naku, bagay na bagay ho kayo. Saad ng isa. Umugong ang kantsawan sa loob. Kumurap ang mga mata ni Divine nang lumapit si Ezra. Iniyok ko ang kalahating katawan para bumulong na tila ikinahinto ng pintig ng kanyang puso. Anong gagawin mo kung alam ko ang lahat ng tungkol sa'yo? Muli itong ngumiti nang ituwid na ang likod. Inis siyang napangiti ng hawakan sa magkabilang balikat ni Ezra. Kababata ko si Divine. Wala naman sigurong masama kung may malaman ako tungkol sa kanya. Nakangiting bumaling ito sa mga staff. Tumayo si Divine para maiwas ang kamay nito sa kanya. Nilingan niya ang gobernador. At gusto ko lang ding malaman niyo na may asawa na ako. Itinaas niya ang kamay kung saan naroon ang suot na wedding ring sa palasingsingan. Parang babae naman na umirap si Ezra. At may mga anak na kami, quintuplets. Ibig sabihin 5 bata? Namamanghang tanong ng lahat. Nakangiti naman siyang tumango. Ngayon lang namin nalaman yan sa tagal naming supporter ni Vice. Anya pa ng isa. Gusto kasi ng anak ko ng pribadong buhay kahit noon pa man. Mas lalo ngayon para sa mga anak niya. Bukod sa suporta ninyo, naniniwala rin akong swerte ko ang mga apo kong quintuplets kaya ako laging nananalo sa eleksyon. Pahayag naman ni Aurelio. Divine. Papa, naroon siya sa labas ng campaign center matapos ang maghapon habang ang ama kabababa lamang ng kotse galing sa isang meeting. Mauna ka na sa San Isidro, may dadaanan lang ako. Sige ho, tumawag naman na ho ako kay mama. Kung darating man ang asawa ko, siya na rin ang bahala. Hinawakan ni Aurelio ang kamay ni Divine. Salamat anak ha. Ngumiti siya. Pinagkahawakan ng palad ng ama. Papa, marami akong utang sa inyo. Ilang taon ko rin kayong hindi nasuportahan. Kaya ngayon lang ho ako makakabawi. Lumampas ang tingin niya
nang makita ang palapit na convoy. Kasunod ang pamilyar na sasakyan at alam niya na agad kung sino ang sakay nun. "Governor," bati ni Aurelio nang bumaba si Ezra. "Papunta na kami ng San Isidro," saad ng gobernador. "Ganoon ba, Gov? Ayos lang ho ba kung ipasabay ko si Divine sa inyo?" Napatingin si Divine sa kanyang ama. "Pa, wala hong problema, Vice." Luminga sa kanya si Ezra. "Isasabay ko siya." "Teka, mauna na kami, Vice." Nakipagkamay si Ezra sa kanyang ama pagkatapos ay pumasok na agad sa sasakyan. "Papa," lalapit sana si Divine nang ito ay magsalita. "Sige na anak, huwag mong paghintayin si Governor." Saad ni Aurelio. Wala na siyang nagawa pa kung di tignan si Ezra sa loob ng sasakyan na diretso ang tingin at nakadikwatro pa. Tahimik ang biyahe nila sa loob ng sasakyan. Nang dumaan sa lubak, napahawak si Divine sa braso ni Ezra. Otomatiko silang nagkatinginan. "Pasensya na, Gov." Agad siyang bumitaw dito. "It's okay." Muli silang natahimik. "Kamusta kayo?" Basag ni Ezra sa katahimikan. Seryoso siyang luminga rito. "Kayo nang kasama mo ng mga anak mo." Mahinang ulit ng gobernador na tuwid ang tingin. "Maayos kami. Masaya ang mga bata." "Quintuplet sila. Nahirapan ka sigurong dalhin sila." Nanggilid ang luha ni Divine nang maalala ang hirap sa pagbubuntis. Inilihim niya iyon sa mga magulang. 1 taon na ang mga bata nang sabihin niya ang pagkakaroon ng mga anak. Mahirap pero hindi matatawaran na saya naman ang kapalit. Nilingan ni Ezra ang katabi na si Divine. Kumibot ang lalamunan niya nang makita ang malapit nitong muka. "Nakakahanga ka." Sinalubong nito ang tingin niya kaya natural siyang ngumiti rito. "You've grown from a sweet 18-year-old to a loving mother." "Ikaw rin naman, Gov. Napagtagumpayan mo. Gobernador ka na ng lalawigan." Balik po rin ito. Nakangiti ng maliit si Ezra nang tumanaw ng bintana. "Sana lang, masaya ako kung nasan man ako ngayon." "Hindi ka ba masaya? Halos lahat pinapangarap ang pwesto mo." "Pero ako iba ang pinapangarap ko." Putol nito nang muling humarap sa kanya. Nahigit niya ang paghinga nang matitigan ng seryosong mga mata ni Ezra. "Gusto mong malaman kung ano?" Habang pinagmamasdan ni Divine ang gobernador, tila binabalik siya sa panahon noong siya ay dalaga. Kung paano siya matulala sa gwapo nitong muka. Muling umalog ang sinasakyan nila dahil sa lubak na daan. Napadukwang si Ezra nang mas malapit sa mukha ng kaharap. Bumaba ang mga mata sa labi ng dating nobya. Inukupahan ng gobernador ang kapirasong pagitan sa kanila. At nang akmang aabutin nito ang labi niya, ipiniling niya ang muka. Dahan-dahang lumayo ang dating nobyo na mahigpit ang naging kapit sa kinauupuan hanggang sa bumukas ang pinto ng sasakyan. "Nandito na po tayo, Gov." Naunang lumabas ang gobernador sa kanya. Siya naman ay alalay ng gwardya sa pagbaba. "Governor," sinalubong ng supporters at mga magsasaka ang gobernador. Naroon agad ang security nito. "Ayos lang, hayaan ninyo silang makalapit." Ibinaba ng mga gwardya ang mga brasong nakaharang sa kanya. Napangiti naman ng maliit si Divine habang pinagmamasdan si Ezra. Hindi lang naman pisikal na anyo nito ang hinangaan niya. Ganoon pa rin ang mabuti nitong puso. "Governor!" Mas dumami ang maraming taong gustong makalapit dito. Hanggang sa mabangga si Divine at mapaatras. Agad siyang binalikan ni Ezra. "Ayos ka lang?" Alalay siya nito sa likod ng kanyang bewang. Alerto rin silang pinalibutan ng mga gwardya. Pilit siyang tumango. "Oo, halika na." Nauna siyang maglakad hanggang sa mapansin ni Ezra na paika-ika ang anak ng bisi. Hindi ka ayos. Hawak nito ang magkabilang balikat niya para alalayan siya sa paglalakad habang napapaligiran ng napakaraming tao. Alalay si Divine ng governor hanggang sa makaupo sa mahabang kawayang silya na nasa ilalim ng puno ng mangga. Marahan niyang naalis ang kamay na hawak ang sariling binti nang bumalik si Ezra matapos magpaalam sandali. "Heto, uminom ka muna." Nahihiyang tinanggap niya ang baso ng tubig mula rito. Sandali pa silang nagkatitigan nang magtama ang dulo ng kanilang mga daliri. "Salamat." Kinuha niya iyon ng mabilis. "Masakit pa ba ang paa mo?"
Hindi. Nandyan si Aling Pilar. Manghihilot siya. Governor, pinatawag niyo raw ho ako. Lumapit ang may edad na babae. Nakipagkamay dito si Ezra na may ngiti. Oho, Aling Pilar, baka ho napilayan ng paa niya. Wika ng gobernador. Tinignan nito si Divine. Nobya niyo ho ba siya, Gov? Mabilis na nagtama ang mata nilang dalawa. Dati ho. Gov! Nanlalaki ang mga matang saway niya. Mapagkakatiwalaan si Aling Pilar. Hindi niya yun ipagkakalat. Kaswal na sagot ng gobernador. Oo nga, iha, ano bang masakit sa'yo? Pinanood lang na nakahalukip-kip na si Ezra ang paglapit ng manghihilot kay Divine. Nakita niya ang pagngwi sa sakit sa anak ng bise nang hawakan ng matanda ang kanang paa nito. Gov, yelo lang ho ang katapat nito. Heto't may dala ako. Kinuha ni Pilar sa daladalang maliit na timba ang yelo na nakabalot pa sa damit. Sandaling inilapat iyon ng matanda sa paa ni Divine. Mawalang galang na ho, Gov. Namamanhid na ho ang kamay ko. Ayos lang ho ba kung kayo muna ang maghawak dito? Magalang na tanong ni Pilar. Ako na ho. Anong ikaw? Lingon agad ni Divine sa gobernador. Huwag ka na muna ngang magreklamo. Ayaw mo yun? Governor pa ng lalawigan na maglalapat ng yelo sa paa mo. Kaswal na panunumbat nito. Ngumiti si Ezra sa matandang pinalitan niya ang pwesto. Ilang minuto lang yan para maalis ang pamamaga. Payo pa ng manghihilot. Seryosong sinulyapan ng gobernador si Divine bago natuon ang tingin sa paa nito. Tensyonado siya nang hawakan ng maputing binti ng dating nobya. Naiwan silang dalawa sa ilalim ng malaking puno. Tanging huni lang ng ibon ang maririnig sa kanilang pagitan. Anong pangalan ng mga anak mo? Tanong ni Ezra. Bakit kailangan mo pang malaman? Natigilan siya nang biglang tumindig ang gobernador. Ibinaba nito sa tabi ang nakabalot sa damit na yelo. Nakalimutan mo na ba kung sino ang kaharap mo? Inis na tanong nito. Gov, personal na ho ang tinatanong ninyo. Gusto ko lang malaman ang mga pangalan nila. Unless may tinatago ka kaya ayaw mong sabihin. At ano namang itatago ko? Napatili si Divine nang buhatin siya nito. Nalingon niya pa ang mga gwardya nitong nasa di kalayuan. Ibaba niyo nga ho ako. Gigil na sambit ni Divine. Sa halip na makinig, mas humigpit ang hawak nito sa kanyang bewang. Kaya kahit ayaw niyang tignan ito, napipilitan siyang ibaling dito ang atensyon. Oo, hindi ka na 18 pero hindi ka pa rin magaling magsinungaling. Halos maduling siya sa lapit ng mukha ni Ezra. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman niyang itinatago mo. Siguradong wika nito. Gov? Lumampas ang tingin ng gobernador sa kanya. Kumpleto na po ang mga magsasaka. Marahang ibinaba ni Ezra si Divine na hindi nag-aangat ng tingin. Susunod na kami. Tumango at tumalis na ang sekretarya. Halika na. Sinulyapan niya si Divine. Hinawakan pa ito sa siko na agad iningkas nito. Kaya ko. Nagpatiuna itong maglakad kahit iika-ika. Nagtungo sila sa isang kubo kung nasaan ang magsasaka. Umupo sa unahang silya ang gobernador at sinimulang makipagpulong sa mga ito. Nilinga ni Divine ang di kalayo ang bukid. Kita niya roon ang kidlat. Sana naman hindi umulan. Bulong niya. Sabay-sabay silang napatingala nang magsimulang pumatak ang butil ng ulan. Pumasok muna ho kayo. Saad ni Ricardo, ang may-ari ng kubo at ang presidente ng organisasyon ng mga magsasaka. Pumasok ang basa na ang buhok na si Ezra. Nilinga agad nito si Divine na kasunod. Heto ho ang tuwalya. Abot ng asawa ni Ricardo sa gobernador. Salamat ho. Napatingin si Divine nang ilagay ng gobernador sa likod niya yon. Seryoso niyang tiningala ito bago ang suot nitong basang polo. Ayos lang ho. Kunin mo na. Kapag nagkasakit ka, mag-aalala ang mga anak mo. Gov, lumapit ang sekretarya nito sa kanila. Tumawag ho si Vice. Hindi na raw ho sila makakasunod dito dahil baha ang kalsada. Kanina pa raw ho naulan doon. Sabihin mo, ako nang bahala sa meeting dito. Mas ligtas kung hindi na sila tutuloy. Ipagpapabukas nyo na rin ho ba ang pag-uwi, Gov? Mababalahaw lang ang mga sasakyan ninyo sa maputik na daan. May libre naman hong kwarto rito na pwede ninyong tuluyan. Kaya lang huy isa lang. Patuloy ng asawa ni Ricardo. Sinulya pa ni Ezra si Divine.
Mukha naman hong malapit kayo ng anak ng bise. Baka pwedeng kayong magsama sa isang kwarto kahit ngayong gabi lang. Suhestyon ng nakangiting magsasaka. Hello Marco? Nakaupo sa papag si Divine habang nakatapat ang cellphone sa tenga. Nasa bahay ka na ba? Oo, kanina pa bago umulan. Ikaw, makakauwi ka ba? Nasta kami rito sa San Isidro. Kami? Sinong kasama mo? Si Gov. Nakilala ka na ba ni Mama? Anong sabi niya? Tingin mo, nakahalata ba siya? Napakunot noo siya nang walang marinig na sagot mula sa kabilang linya. Hello? Nang tignan ang cellphone, nahampas niya ang screen. Buwisit? Napalingon siya nang marinig ang malutong na pagtawa. Naroon si Ezra. Iba na ang suot nitong damit. Nakangiting bitbit ang unan. Anong nakakatawa? Ikaw at yung lalaki mo. Asawa ko siya. Nakita niya ang pagtikhim nito bago humiga sa papag. Agad naman siyang tumayo. Anong ginagawa mo, Gov? Tumihaya naman si Ezra. Matutulog? Anong matutulog? Pagod ako sa maghapon na kumpanya. Kung ayaw mong tumabi, matulog ka nang nakatayo. Pumikit na ang gobernador. Siya naman ay tumalikod. Nagsisisi ako na itinanggi kita noon. Napako ang mga paa niya. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Ezra. Tumitig sa kawayan na kisame. Rinig ni Divine ang mabigat na hininga na pinakawalan ng gobernador. Bata ka pa noon at ako. Isang 23 years old na tinutulak ng mga magulang na magpolitika. Kaya mas minabuti kong itanggi at ilihim ang lahat. Agad na pumatak ang kanyang luha. Ang saktan ako ang pinakamadaling paraan na pinili mo? Tanong niya. Bumangon si Ezra. Inabot ang kamay ng nakatalikod na dating nobya. Hindi mo alam kung gaano ko kagalit sa sarili ko na nasaktan kita. Patawarin mo ko, Divine. Nagsisisi na ako. Dahan-dahan siyang lumingon dito. Yun na nga lang ang magagawa mo, Ezra. Ang magsisi. Dahan-dahan itong binitiwan ng kamay niya. Ilang taon na ang lumipas. Hindi na ako yung bata na itinago mong nobya noon. Muli siyang tumalikod at humakbang. Masaya ka na ba talaga sa asawa mo? Seryosong tanong ni Ezra. At kung sasagot itong hindi, patawarin siya ng Diyos dahil pipiliin niyang magkasala para sa babaeng hanggang ngayon ay minamahal niya. Masaya ako nakasama siya at ng mga anak ko. Tuluyang lumabas si Divine ng silid. Impit ang pagiyak niya habang hawak sa dibdib na ang pangalang isinisigaw pa rin ay ang dating lalaking nanakit sa batang puso niya. Mami! Nakangiting sinalubong si Divine ng quintuplets nang makauwi sa kanilang bahay. Namiss ko kayo mga anak. Kinarga niya ang bunsong sina Heather at Hero. Hinalikan pa siya ng mga ito sa magkabilang pisngi. Where have you been, Mommy? Tanong ni Henderson na nakatingala na naman sa kanya. Natigilan siya nang maalala ang gobernador. Sino pong kasama ninyo? Si Gunda naman ni Hailey. Isa-isa niyang tinignan ang mga anak niya. Divine? Nilingon niya ang boses na yun at nakita niya si Marco kasama ang kanyang ina. Nilakihan niya ito ng mata nang bumeso sa kanya. Anak, hindi mo sinabing talented pala itong asawa mo. Inayos niya ang makeup ko. Tuwang-tuwang saad ni Lisa. Tinignan niya agad si Marco na akbay-akbay ang 3 pang kambal. Sinabi ko na sa'yo, di ba? You should act like a real man. Bulong niya pa rito. Pasensya ka na, hindi kaya ng mga daliri ko na hindi pumitik. Nakita pa niyang malambot na nabali ang bewang nito. Talaga bang asawa mo to? Namamanghang tanong ng ina. Oo mama, kaya siya magaling mag-makeup. Makeup artist kasi ang kapatid niya. At saka marami na hong lalaking makeup artist sa Maynila. Nagmamadali niyang paliwanag. Divine, bumaba mula sa hagdan si Aurelio. Good morning honey. Humalik si Lisa sa asawang lumapit. Tinignan nito ang pinagpanggap niyang asawa. Papa, si Marco ho. Nakilala ko na siya kagabi. Seryosong tugon ng ama. Kinakabahang sinulyapan niya si Marco. Maayos naman ang pagpapakilala mo kagabi kay Papa, hindi ba? Halos hindi bumubuka ang bibig niyang tanong dito. At seryosong dagdag muli ni Aurelio. Kinakabahan siyang luminga sa ama. At ulit niya, katulad ng pagsuporta mo sa akin ay ang pagsuporta ko sa iyo, Divine. Doon lamang siya napangiti. Salamat Papa. Narinig nila ang pagbukas ng bakal na gate. Vice, si Gov po nasa labas.
Wika ng kasambahay na lumapit sa kanila. Agad nagkatinginan sina Divine at Marco. Ipasok na muna natin ang mga bata sa taas. Oh, saan kayo pupunta? Tanong ni Aurelio. Ano, Papa? Papaliguan lang ho namin ang mga bata. Tugon ni Divine habang paakyat ng hagdan. Bumaba mula sa sasakyan si Ezra. Sa entrada pa lang ng bahay ng mga Fausto, lumabas na ang mag-asawa. Magandang umaga, Gov. Magandang umaga rin, Vice. Ang aga ho ninyo, Gov. Halika kayo't mag-almusal muna kayo. Alok ng may bahay ng bisi. Salamat ho. Dumaan lang ako rito para siguraduhin na nakauwi ng maayos si Divine. Nauna na siyang bumalik dito mula sa San Isidro. Hindi ba siya nagpaalam sa inyo? Usisa ng bisi. Kumurap ang mga mata ni Ezra. Nang magising ay wala na ang dating nobya. Sinabi lamang ng sekretarya na nauna na itong bumalik dito sa bayan. Kakauwi lang ho ngayon ni Divine. Baka nagmamadaling makabalik dahil dumating yung asawa niya kagabi. Sagot ni Aurelio. Tumaas ang sulok ng labi ni Ezra kasabay ng paggalaw ng mga panga. Talaga, Vice? Seryosong tanong niya. Oo, sandali lang, Gov. Tatawagin ko lang yung mag-asawa. Sabik na voluntaryo ni Liza. Kahit hindi niya gustong makita ang asawa nito, ay napako pa rin ang mga paa niya sa kinatatayuan niya. Dahil gusto naman niyang makita si Divine na ito lamang ang paraan. Gov, nandyan na ho sila. Muling bumalik si Lisa habang nakangiti. Isang matiim na titig ang ipinukol ni Ezra sa lumabas na lalaki. Sandali sila nitong nagkatitigan. Nagsalubong pa ang mga kilay niya nang makitang tila takot dito. Si Marco Hogov, pakilala ni Aurelio sa manugang. Masaya akong makilala kayo, Governor Sibiran. Seryosong sinulyapan niya ang nanginginig nitong palad na iniaabot sa kanya. Mailang segundo bago niya tinanggap yun, bago pinisil ng mariin. Ang kamay ko, mahina nitong reklamo, pabalya niya iyong binitiwan. Nasalo ni Divine mula sa likuran si Marco na gumiwang. Okay ka lang? Tanong niya dahil hawak nito ang palad habang nakangiwi. Hanggang sa mapatingin siya sa gobernador. Mabuti naman ho ngayon. Magkakilala na kayo ng asawa ko, Gov. Formal niyang wika. Sandali siya nitong tinignan bago bumaling sa ama. Vice, magkita tayo sa barangay to barangay campaign. Yun lang ang isinagot nito at umalis na. Nasundan niya na lang ang gobernador ng tingin. Pagpasensyahan mo na si Gov, baka pagod lang. Saad ng ama. Binalingan ni Divine si Marco. Nabali yatang magandang kamay ko. Wika nito. Halika. Doon tayo sa itaas. Nagpaalam siya sa mga magulang pagkatapos ay umakyat sa kwarto. Divine naman, bakit hindi mo sinabing ubod pala ng gwapo si Governor Sibiran? Sambit ni Marco na hindi napigilan ng kilig nang makarating sila sa silid. Huwag kang maingay, baka marinig ka nila mama. Magpakalalaki ka nga muna. Oo na, pero alam mo bang kulang na lang? Baliin ng ex mo tong kamay ko kanina. Nakasimangot na hawak ng kaibigan ng palad. Sorry na, kaunti na lang malapit na ang eleksyon. Babalik na rin tayo sa Maynila at babalik ka na sa tunay mong kasarian ha. Oo na, hay bakla ka kung di lang kita best friend. Nakangiting niyakap niya ito. Si Marco ay hindi niya tunay na asawa. Kaibigan niya itong matalik simula nang lumipat siya sa Maynila. Peki itong nagpapanggap para maipakilala siyang ama ng quintuplets niya. Divine, katok ng kanyang ina. Ma, kung sasama ka raw sa kumpanya ng papa mo ngayon. Tanong nito nang buksan niya ang pinto. Oho, isasama ko rin si Marco. O sige, ako nang bahala sa mga bata. Nasa garden naman sila at naglalaro. Salamat ho, Mama. Suot nila ang kulay bughaw na kamiseta na nagpipresenta sa bisi at gobernador. Nagtungo sila sa kalapit barangay para magbigay ng flyers at magkabit ng mga campaign tarpaulin. Nasa kalsada sila nang dumating ang sasakyan ng gobernador. Nandiyan na si Gov, saad ng mga tao. Tumabi sila nang maunang lumabas ang mga gwardya nito. Nang bumaba si Ezra, rinig niya ang mga kinikilig na babae. Ang gwapo talaga ni Gov. Agad na umiwas ng tingin si Divine sa direksyon ng gobernador. Hindi naman niya maitatanggi na mas lalo itong naging magandang lalaki sa kabila ng pagkakaroon ng edad. Ang tagal ng single ni Gov, sino kayang tipo niyang babae?
Nagkatinginan sila ni Marco nang marinig iyon sa mga babaeng nasa kanilang likuran. Gov, ngumiti si Ezra nang lumapit ang bise. Sabay silang humarap nito sa mga taga-suporta. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin ngayong araw. Simula niya. Tama si Governor Sibiran. Ngayon ang simula ng pagpapalawig ng samahan natin para sa partido ng Sibiran at Fausto. Segunda ni Aurelio. Sibiran! Fausto! Iisang sigaw ng mga tao. Napangiti naman si Ezra hanggang sa mahagip niya ng tingin si Divine na nasa karamihan ng mga taga-suporta. Mas lumawak ang ngiti niya pero nawala rin iyon nang makita ang katabi nitong asawa. Ang daming taga-suporta ni Gov, karamihan sa kanila mga babae. Siguro kaya siya nananalo dahil gwapo siya. Bulong ni Marco habang nagkakabit sila sa bakod ng isang bahay ng malaking tarpaulin. Hindi yun ang dahilan. Marami siyang taga-suporta dahil mabuti siyang leader. Hindi lang dahil gwapo siya. Uy, pinagtatanggol si Gov. Humarap siya sa nakangiting kaibigan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kiniliti siya nito sa tagiliran. Tumigil ka nga, Marco. Impit na bawal niya rito. Napahinto si Ezra. Hinubad niya ang suot na salamin sa mga mata. Kunot na kunot ang noo niya. Hindi dahil sa mainit na araw, kung di sa nakikita niya sa dating nobya at sa asawa nito. Natigilan sina Divine at Marco nang basta na lamang dumaan sa gitna nila ang gobernador. Huwag niyong gawing date ang campaign activities namin na hindi niyo nagawang ikabit to ng maayos. Nakatalikod dito, padabog na inayos ang tarpaulin na kinabit nila sa bakod pagkatapos ay sila'y nilayasan. Nasundan na lang ito ng tingin ni Divine. Pumasok sila sa isang makipot na eskinita. Naiwan sila ni Marco habang nagdidikit sa pader ng masugatan ng kanyang daliri. Agad yung nagdugo. Impit ang tili ni Marco nang lumapit sa kanya. Naku, alam mo namang syukot ako sa dugo. Hindi nito alam kung saan ibabaling ang katawan. Mas marami pang dugo ang lumabas sa nasugat niyang daliri. Wait, anong gagawin ko bakla? Tarantang tanong nito habang malambot na tumatalon. Tawagin mo si Papa. Utos niya habang nakangiwi. Napakunot noo si Ezra nang matanaw ang asawa ng dating nobya. Sinipat niya ng tingin ng mabilis pero kumikembot nitong bewang. Naglakad siya ng kaunti at doon niya nakita si Divine. Hawak-hawak ang dumudugong daliri. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Mabilis niyang kinuha sa bulsa ang panyo. Itinali sa nasugatan nitong daliri. Ayos ka lang? Tanong ng gobernador nang tignan ang anak ng bise. Namutla itong tumango. Hinawakan niya ang kabilang pisngi ng dating nobya. Titigil na ang pagdurugo niyan. Salamat, Gov. Muling inayos ni Ezra ang pagkakatali sa kanyang sugat. Pinagmasdan na lang ni Divine ang gwapong mukha ng dating nobyo. Divine, tumaas agad ang isang kilay ni Ezra nang marinig ang boses ng asawa nito. Agad siyang lumapit at kinuwelyuhan ito. Gov! Pigil ni Divine. Idinikit niya ang asawa nito sa pader habang hawak-hawak sa kwelyo. Bakit iniwan mo ang asawa mo? Gigil niyang tanong kay Marco. Nahagip ng tingin ni Ezra ang lumang palanggana sa tambak na mga gamit. Inabot ng isang kamay niya yun. Tumatawag ako ng tulong kaso wala si Vice sa labas. Takot ako kasi sa... Kinalampag niya iyon na ikinatili ni Marco. Sa lubong ang mga kilay niyang binalikan ng tingin ang asawa ni Divine. Bakit ka ba tumitili? Gov, pigil-pigil siya ng dating nobya. Tama na, bitiwan mo siya. Nilinga ni Ezra si Divine. Ano bang nagustuhan mo rito bukod sa pagkembot nito habang naglalakad? Nagkatinginan silang magkaibigan. Bago niya sapilitang inalis ang hawak ng gobernor kay Marco at siya ang pumagitna. Tingin mo ba tama ang nananakit ka? Natigilan naman ito. Isa kang gobernador pero tignan mo ang inaasal mo. Papasensya na. Natauhang wika ng gobernador. Halika na, Marco. Kinuha niya ang kamay ng peking asawa at tumalikod. Nahawakan naman ni Ezra ang noo. Bigla na lang umikot ang paningin niya. Sandali. Pabulong niyang wika. Sa paghakbang, tuluyan nang nagdilim ang paningin niya. Napahinto si Divine sa paglalakad. Mabilis niyang nabitiwan ang kamay ng kaibigan nang sa paglingon makitang walang malay ang gobernador. Gov! Dinaluhong niya ito.
Ipinatong ang ulo sa ibabaw ng kanyang hita bago tinapik ng mahina ang pisngi nito. Gov, gising! Tatawag ako ng tulong. Natatarantang sambit ni Marco bago tumakbo. Isinakay si Ezra sa ambulansya habang nag-aalalang pinagmamasdan ito ni Divine. Dadalhin na si Gov sa hospital. Wika ng ama nang lumapit sa kanya at makaalis ang ambulansya. Okay lang ho ba siya, Papa? Oo, baka pagod lang si Gov. Ilang araw na rin siyang walang pahinga. Abala siya sa termino. Ngayon pa na mag-e-eleksyon muli. Sub-sub siya sa pagseserbisyo. Ngayon lang siguro niya naramdaman ang pagod. Seryosong dagdag pa ni Aurelio. Bukod sa pag-aalala, nakaramdam siya ng awa para rito. Sa nangyari, maaga ring natapos ang aktibidad nila. Nang makauwi at makita ang mga anak, mas lalong naalala ni Divine ang gobernador. Mommy, are you okay? Tanong ni Henderson nang lapitan siya sa kama. Bakit hindi ka pa natutulog? Kinandong niya ang panganay bago sinulyapan ng mga kapatid nitong tulog na. Habang si Marco nagpapahinga na rin sa sofa. Anak, hinawi niya ang buhok nito at nang matitigan ang mata ng anak ay naalala niya si Ezra. Walang pinagkaiba ang mga mata nito sa ama. What are you thinking, Mama? Anong gagawin mo kapag may sakit ang isang tao, anak? Napaisip naman si Henderson sa tanong niya. Dapat alagaan natin siya. Tugon ng bata na nakapagpangiti sa kanya. Divine! Napaatras sa paglabas ng bahay si Divine. Habol-habol siya ng ina na may daladala ngayong umaga. Susunod ka na ba sa papa mo? Oho, nag-message ho siya sa akin kung saan silang barangay. O heto, kinuha niya ang iniaabot ng ina na 2 lunch bag. Tanghalian yan para sa inyo ng papa mo. Tapos yung isa kay Gov, idaan mo na sa kanya ha. Napatango na lang siya. Natagpuan ni Divine ang sarili sa hallway ng hospital. Natanaw niya agad ang mga security sa labas ng kwarto ng gobernador. Ma'am Divine, pasok po. Nakangiting saad ng head security nito. Salamat po. Pumasok siya sa nakaawang na pinto. Napunit ang ngiti niya nang makita ang doktora ng gobernador. Nagkatinginan agad sila ni Ezra na nakaupo sa hospital bed. Babalik na lang ako. Tanging nasabi niya. Nandito ka na, come here. Utos nito sa kanya. Sinulyapan siya ng doktora. Long time, Divine. Kailan ka pa nakauwi rito sa atin? Tanong ni Michelle. Pinagmasdan niya ang magandang doktora. Ito noon ang madalas ng pagsilosan noong magkasintahan pa sila ni Ezra. Kaedad nito si Michelle na noon ay laging tinutukso dahil bagay na bagay daw ang dalawa. Nung nakaraang linggo lang, it's nice to see you again. Ngumiti lang siya ng tipid. Maiwan ko muna kayo. Bumaling ito sa gobernador. Gov, babalikan ko kayo, okay? Kumura pang mata niya nang makita ang matamis ng ngiti ng doktora bago ito tuluyang umalis. Tatayo ka na lang ba dyan? Tanong sa kanya ni Ezra nang maiwan silang dalawa sa kwarto. Lumapit ka rito at ano ba yung dala mo? Napilitan siyang lumapit, tumayo sa gilid ng kama. Niluto mo? Usisa pa ng gobernador nang kunin ang kanyang hawak. Bakit naman kita ipagluluto? Natigilan nito bago siya tiningnan. Bakit ka pala nandito? Akma siya nga hakbang paalis nang pigilan siya nito sa kamay. Dito ka lang. Seryosong wika ni Ezra. Naging magaan ang paghawak sa kanya at ibinalik siya sa pagkakatayo. Nagtagpo ang mga mata nila. Akin na, ilalagay ko yan sa plato. Kinuha ni Divine ang hawak niya. Inasikaso ang pagkain. Napangiti na lang si Ezra habang pinanonood ang nakatalikod na dating nobya. Anong sabi ni doktora? Bakit ka raw nawala ng malay? Kulang lang daw sa tulog. At pagod. Dagdag ni Divine nang humarap para ibigay ang pagkain sa gobernador. Bakit kasi hindi ka magpahinga? Sa'yo ba pwede? Diretsong tanong nito nang sulyapan siya. Kumain ka na nga. Nakangiting nagbaling si Ezra sa pagkain. Siya naman ay naupo sa silyang naroon. Wala bang magbabantay sa'yo? Pwede naman na raw akong ma-discharge mamaya o bukas. Bakit, maayos ka na ba? Tumango lang ito. Sa bagay, magaling ang doktora mo. Bulong niya. Huminto sa pagkain ng gobernador. Tinignan si Divine na malayo ang tingin. Hanggang ngayon nagsiselos ka pa rin kay Michelle.
Tumayo siya sa inis. Magaling ka na nga, Gov. Diyan ka na. Walang lingon-lingon siyang tumalikod at lumabas ng kwarto. Naiwang nakangiti si Ezra. Dito mga anak. Naroon sa garden sila Divine nang humapon. Kalaro niya ang quintuplets habang si Marco kaharap ang mama niya sa mesa. Nagpapasalamat siya na kahit madalas magkasundo ang mga ito sa pambabaing bagay, ay hindi nagdududa ang ina sa kasarian ng peki niyang asawa. Huminto ang sasakyan ni Ezra sa tapat ng entrada ng bahay ng mga Fausto. Siya lang ang pumasok, dala-dala ang lunch bag na lalagyan ng pagkaing ibinigay sa kanya ng dating nobya. Governor, naroon ho sila sa garden. Bungad ng kasambahay. Sige ho, doon ako didiretso. Salamat ho. Opo, Gov. Bumalik sa kusina ang kasambahay habang siya nagtungo sa garden. Sandali pa siyang natigilan nang marinig ang boses ng mga bata. Hindi niya alam kung bakit siya napangiti nang marinig ang hagikgikan na iyon. Mas lalong natuwa ang puso niya nang marinig ang boses ni Divine. Huminto ang paa niya sa glass wall. Doon niya natanaw ang 2 batang lalaki at 3 pang batang babae. Nahawakan niyang babasaging salamin kung saan nakatapat ang mga anak ng dating nobya hanggang sa gumulong ang bola. Sinundan iyon ng tingin ni Divine. Natuod siya nang makita si Ezra. Marco, mahinang tawag niya habang nakatuon pa rin sa gobernador ang atensyon. Marco! Gigil niya muling tawag. Bakit? Lumapit sa kanya ang kaibigan. Kunin mo ang mga bata. Bakit ba? Si Gov. Tensyonado niyang wika. Sinundan nito ng tingin kung saan siya tulala. Okay ako nang bahala sa kanila. Mga anak, halina muna kayo. Kinuha ni Marco ang kamay ng quintuplets at nagmamadaling itinalikod. Nagtataka namang pinagmamasdan ni Liza ang mga ito. At mga hahakbang si Ezra nang lumapit ay humarang si Divine. Anong ginagawa niyo rito, Gov? Ibabalik ko lang to. Tinaas nito ang hawak bago lumampas ang tingin. Sila ba ang mga anak mo? Pwede ko ba silang makita? Dalhin muna natin yan sa kusina. Pilit niya itong iginiya papunta roon. Ipinatong ni Ezra ang hawak sa mesa. Akmang hahakbang pero muling humarang si Divine. Kinakabahan na tinitigan ng gobernador. Gusto ko lang makita ang mga anak mo. Hindi pwede. Napakunot noo si Ezra. Hindi mo sila pwedeng makita. May tinatago ka ba sa akin? Seryosong putol nito sa kanya. Wala. Kung ganun, hayaan mo kong makita sila. Napakurap ang gobernador nang maaninag ang naluluhang mga mata ni Divine. Seryosong sinulyapan niya ang kamay ng dating nobya na nakakapit sa kanya. Umalis ka na, pakiusap. Aalis ako, pero huling tanong ko na sa ito, Divine. At kung anong isasagot mo, iyon ang paniniwalaan ko habang buhay. Pinakatitigan niya sa mga mata ang dating nobyo. Anak ko ba ang quintuplets na kasama mo? Tigagal siya sa tanong na yun. Sumagot ka. Mga anak ko ba sila? Hindi. Hindi niya magawang titigan ng tuwid si Gov nang siya ay sumagot. Pakiramdam ni Ezra, sinaksak ang puso niya. Naputol ang kahuli-hulihang pag-asa niya na baka mapaamin ng dating nobya at makumpirma ang pakiramdam niyang sa kanya ang mga bata. Agad na pinunasan ng gobernador ang luha. Hindi ko sila mga anak. Bakit hindi yun ang nararamdaman ko? Bakit pakiramdam ko? Hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo, Divine. Patuloy niyang tanong. Tinignan niya ang dating nobya na nanatiling nakatungo. Pero sinabi mo na, at kung talagang hindi ko sila mga anak, yan ang paniniwalaan ko. Nagtaas lang ng mukha si Divine nang lampasan siya ni Ezra. Kasabay nun ang pagpatak ng nakabitin niyang mga luha. Ano bang pumipigil sa'yo na sabihin ang totoo sa kanya? Magkaharap sila ni Marco sa loob ng kwarto. Hindi siya makatulog kahit malalim na ang gabi. Dahil kahit nakalipas na ang ilang taon, hindi ko siya nagawang mapatawad. Kung sasabihin ko sa kanya ang lahat, natatakot ako na gawin niya rin ang ginawa niya sa akin noon. May mga luha niyang tinignan ng kaibigan. Natatakot ako na hindi niya panindigan ng mga bata. Ayokong maranasan ng mga anak ko yun, Marco. Kung ako hindi niya nagawang ipaglaban, ano pa ang pagkakaiba ngayon? Patawarin ako ng mga anak ko pero gusto ko lang silang protektahan. Halika nga rito. Niyakap siya ng kaibigan.
Alam mo, kahit pakiramdam ko malapit na akong patayin ni Gov dahil ako ang asawa mo, patuloy pa rin ako magpapanggap para sa inyo ng quintuplets. Pormal ang mukha ni Ezra nang bumaba mula sa sasakyan. Nakipagkamay siya sa naghihintay na mga opisyal. Nagtungo siya sa plaza at naroon ang busy niya. Gov, bati ni Aurelio. Tumango naman siya. Doon na tayo sa stage, Vice. Seryosong sabi ng sekretarya ni Ezra na hindi tinapunan ng tingin ng gobernador ang nilampasan na dating nobya. Seryosong pinagmamasdan ni Divine sa ibabaw ng stage ang dating nobyo. Kahit malayo, ramdam niya ang malamig nitong pakikitungo. Isang malalim na hininga ang nagawa niya bago tinanaw sa kabilang silya si Michelle. Ngiting-ngiti pa ito habang nakatanaw sa gobernador. Kasalukuyang nagsasalita ang ama niya sa mikropono nang biglang may pumutok. Napahiyaw ang lahat ng nasa plaza kasabay ng pagyuko. Natigilan naman sa pagbaba ng hagdan si Ezra. Humarang agad sa kanya ang mga gwardya. Tinanaw niya ang dating nobya sa mga nagkakagulong mga tao. Gov, ang anak ko. Sambit naman ng nag-aalalang vice-gobernador habang inilalayo ng sariling gwardya nito. Governor! Tawag ng mga personal bodyguard niya nang lumapit siya kay Divine nang mag-isang nakayuko sa ibaba ng silya. Takot na takot si Divine habang nakayuko at nakikita ang mga taong nagpupulasan nang biglang may lumapit sa kanya. Gov, hinawakan nito ng matiimang kamay niya at hinila. May pagmamadali silang naglakad habang nakapalibot ang security pero may humarang ng mga lalaki nakasuot ng bonnet sa kanila. Nagpisikalan ito at mga gwardya ng gobernador. Paano ba yan? Mukhang hindi ka naaabot sa halalan, Governor. Itinaas ng estranghero ang baril. Hinigpitan ni Divine ang hawak sa kamay ni Ezra nang humarang ito sa kanya. Anong kailangan niyo? Tanong ng gobernador. Buhay mo. Bago pa maituloy nito ang sasabihin, ay maliksi na lumapit si Ezra sa lalaki. Nakipag-agawan sa baril. Ezra! Walang magawa si Divine habang pinanonood ang mga ito. Nang mapahiga ang gobernador, mabilis niyang kinuha ang plastik na silya. Hinampas sa likod ng lalaking nakatalikod. Gigil itong bumaling sa kanya. Nang may dumating na pulis, nabiti ng silya na iyahampas sana nito pabalik sa kanya. Divine, agad siyang nilapitan nang bumangon na si Ezra. Naiiyak niya itong pinagmasdan. Nakita niya ang dugong nasa sulok ng labi nito. Itinaas ni Divine ang kamay para iyon ay hawakan pero pinigilan siya ni Ezra. Nagkatitigan sila bago siya nito hinila at niyakap. Tinaas naman niya ang mga kamay, inilagay sa likod nito para gantihan ng yapos ang dating nobyo. Napapikit na lang si Ezra, mas ikinulong pa sa mga bisig si Divine hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone. Marahan silang naglayo. Hello, Marco? Otomatikong inalalayan ng gobernador ang nanghinang anak ng bise nang masagot ang tawag. May luha itong nagbaling sa kanya. Anong nangyari? Kinuha nila ang quintuplets. Sa bahay ng mga Fausto ang diretsyo ng dalawa. Naabutan ni Divine ang umiiyak na ina kasama si Marco. Nasaan ang mga anak ko? Nasa park lang kami kanina. Tapos may mga lalaking biglang dumating. Pilit kinuha ang mga bata, Divine. Sumbong ng kaibigan. Bakit wala kang ginawa? Sabat ng napipiko na si Ezra. Pinanood niya ang malambot na pagpadyak nito. May nakatutok sa akin na baril. Takot nitong paliwanag, sinugod ito ng gobernador. Mga anak mo ang kinuha ng mga lalaking yun. Bakit wala kang nagawa? Galit na sambit ni Ezra sa mukha nito. Bitiwan mo siya, Gov. Hinawakan ni Divine ang braso nito na mariinang pagkakakapit sa leeg ng kaibigan. Ano bang nagustuhan mo sa kanya, Divine? Na hindi niya nagawang protektahan ng mga anak niya. Hindi niya anak ang quintuplets. Otomatikong natigilan si Ezra. Hindi niya anak ang mga bata. Ulit nang umiiyak na si Divine. Dahan-dahang luminga sa kanya ang gobernador. Anong sabi mo? Binitiwan ni Ezra si Marco na habol hininga. Oo, lalaki si Marco. Pero mayroon siyang pusong babae at matalik ko lang siyang kaibigan. Pinagpapanggap ko lang siya bilang asawa. Hindi siya ang tunay na ama ng mga anak ko. Kung ganoon, sino ang ama ng mga apo ko?
Tanong ni Aurelio na katabi si Lisa na nagtataka ang anyo. Dahan-dahang humarap si Ezra sa mga magulang ng dating nobya. Ako ho, pag-amin niya. Awang ang labi ng mga ito bago natuon ang atensyon sa nag-iisang anak. Naging nobya ko ho noon si Divine bago siya nagdesisyong umalis dito. Patawarin niyo ko. Pangako sa pagkakataon na ito. Babawi ho ako sa inyo at ililigtas ko ang mga anak ko. May mga pulis sa loob ng bahay ng mga Fausto para mag-abang kung sino ang tatawag tungkol sa kidnapper ng mga apo ng bisi. Tinanaw ni Divine si Ezra na may kausap sa cellphone sa labas ng bahay. Halos walang minutong inilalayo nito ang cellphone sa tenga para humingi ng tulong na mahanap ang mga anak. Gov, mahinang wika niya nang lumapit dito. Ibinaba ni Ezra ang cellphone bago humarap sa kanya. Umiiyak niyang tiningala ito. Nagsinungaling ako sa inyo. Patawarin mo ko. Pinunasan nito ang kanyang mga luha. Tingin mo kaya kong magalit sa'yo? Masuyong tanong ni Ezra. Mas naging marami ang kanyang luha. Natatakot ako na masaktan ng mga anak ko kapag itinago mo sila. Naiintindihan ko at ako ang dapat na humingi ng tawad sa'yo sa lahat ng pagkukulang ko, Divine. Ang naisip ko lang noon, itago ka para hindi isipin ng mga magulang ko na makakagulo sa kandidatura ko. Hinawakan ni Ezra ang magkabila niyang pisngi. Pero pinagsisisihan ko yun ng buong puso, Divine. Niyakap siya ng dating nobya. Pangako, ibabalik ko sa iyo ang mga anak natin. Nang tumunog ang cellphone ni Ezra, naiiyak siyang lumayo sa ama ng quintuplets niya. Hello? Nagtagisan ng otomatiko ang mga panga nito. Pupunta ako. Isend mo ang address. San ka pupunta? Tanong ni Divine nang maibaba ng gobernador ang tawag. Sa mga kidnapper. Hawak nila ang mga bata. Sandali, ikaw lang mag-isa? Yun lang ang tanging paraan para ligtas na maibalik ang mga anak natin. Bakasang hindi pagsang-ayon sa mukha ni Divine. Kailangan ko silang iligtas. Ito na lang ang magagawa ko para sa mga anak ko. Nagtagpo ang mga mata nila. Kailangan mong bumalik. Hindi niya na naituloy ang sasabihin nang siilin siya ng halik ng gobernador. May luha siyang napapikit. Napakapit ang dalawang palad sa malapad na dibdib ni Ezra. Kabig-kabig nito ang bewang niya habang mariin ang labi na nasa kanya. Dahan-dahan itong lumayo. Babalik ako kasama ng mga anak natin. Gov, mag-iingat kayo. Paalala ng sekretarya at ng mga pulis sa gobernador na pasakay na sa kotse. Tumangulang si Ezra bago siniluyapan si Divine. Mag-iingat ka. Bumalik ka. Bumalik kayo sa akin ng mga anak natin. Pangako yan. Sa isang abandonadong warehouse dinala si Ezra nang ipinadalang address sa kanya. May ilang lalaki na sumalubong sa kanya at dinala siya sa isang silid. Nasaan ang mga bata? Kaharap niya ngayon ang kalaban sa kandidatura sa pagkagobernador na si Ramiro Marquez na doble-doble ang edad sa kanya. Easy ka lang, Gov. Hindi mo ba itatanong kung paano namin nalaman ang koneksyon mo sa kanila? Kung akala mo maitatago mo ang lahat, hindi sa buhay politika. Narinig ng tauhan ko ang sinabi ng nagpanggap na asawa ng anak ni Vice. At doon lumabas ang kahapon ninyo ni Divine na itinago mo noon. Kaya nandito ngayon ang mga anak mo. Diretsuhin mo na ako. Anong kailangan mo? Gigil niyang tanong. Umatras kayo ni Fausto sa eleksyon. Kumibot ang kanyang lalamunan. Wala naman talaga akong balak saktan ng mga bata. Umatras lang kayo ng bisi mo sa kandidatura. Napakasimple lang, hindi ba? Gagawin ko. Walang gatol na tugon ni Ezra. Bukas na bukas sa atras kami. Ngayon nasa na mga anak ko. Bukas mo na rin sila makakasama. Napatingin siya sa isang nakapinid na pinto. Narinig niya roon ang maliliit na mga boses. Akma siyang lalapit doon pero alerto siyang tinutukan ni Ramiro. Agad siyang nakipag-agawan ng baril dito hanggang sa marinig nila ang alingaw-ngaw ng sasakyan ng mga pulis. Puno ng pangamba at takot ang anyo ni Divine para sa kanyang mga anak at ama ng mga ito. Naroon sila sa labas ng warehouse. Magkahawak kamay sila ng ama na alalang-alala rin. Mabilis na binuksan ni Ezra ang pinto nang mapatulog sa suntok si Ramiro. Natigilan siya nang makita ang 5 mga batang naroon. Inosenteng nakatunghay sa kanya kahit bakas ang pagod at dumi sa mga itsura. Kilala po kita.
Sambit ng isang batang lalaki na tila nabuhayan ng loob. Nagbaling ang sabik na si Henderson sa mga kapatid. Siya ang kasama ni Daddy Lo sa picture. He is the governor. Napagtanto ng mga kakambal pa nito. Napangiti si Ezra habang may mga luha. Oo, ako nga. At nandito ko para iligtas kayo. Inilahad niya ang palad na tiningnan ng quintuplets. Nasaan na sila? Patanaw-tanaw si Divine sa lumalabas na mga lalaki na posas ng mga pulis. Mommy! Nagtuluan ang mga luha niya nang marinig ang sabay-sabay na mga boses na iyon. Natanaw niya ang mga anak na papalapit. Hinawi niya ang mga pulis at tumakbo. Umiiyak na sinalubong niya ang quintuplets. Henderson, Hailey, Halo, Hero, Heather. Sunod-sunod niyang tawag sa mga anak hanggang sa tuluyang mayakap ang mga ito. May masakit ba sa inyo? Hindi niya alam ang unang itatanong sa mga anak niya. We're okay, Mommy. Niligtas kami ni Governor. Tugon ni Henderson. Kumurap ang mga mata niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin. Naroon si Ezra, hawak ang balikat. At nang makita niyang may dugo yun, agad siyang tumayo at lumapit. Anong nangyari? Nadaplisan lang. Hindi rin napigilan ni Divine na yakapin si Ezra. Maraming salamat. Ligtas kayong nakabalik sa akin. Bulong niya rito. Hinigpitan naman ito ang yapos sa kanya. Governor, nandito na ang ambulansya. Lumapit si Aurelio sa kanila. Salamat ho, Vice. Tinignan ni Ezra ang nakatingalang mga bata sa kanya. Nilapitan agad ito ni Divine. He is the governor, right, Mommy? Tanong ng bunso. Yes, Heather. At hindi lang siya governor. Siya rin ang tunay ninyong daddy. Natigilan ang mga bata. Alangan naman ang itsura ni Ezra nang iabot ang kamay. Hi, I'm Jose Ezra Sabiran. That's him, Daddy. Nagtakbuhan ng mga bata sa kanyang paanan. May luha namang bumaba ang gobernador. Niyakap ang 5 batang matagal na nawalay sa kanya. Ako nga mga anak. Sambit niya habang may luha. Nakangiting pinagmamasdan ni Liza, Aurelio at Marco ang mag-aama. Tila nawala ang sakit sa balikat ni Ezra habang buhat sa mga braso at batok ang 3 anak. Lumapit naman si Divine, binuhat ang 2 bunso. Governor Sibiran, si Henderson, Hailey, Halo, Heather and Hero. Your quintuplets, pakilala niya. Niyakap siya muli ng buhat ng mga anak. Inilapit naman ni Divine sina Hero at Heather para yumakap sa ama, dahilan para magkalapit din ang mukha nila ni Ezra. Nginitian siya nito, maingat na hinalikan sa noo. Fausto Sibiran! Sigaw ng mga suporter sa nanalong gobernador at vice-gobernador sa labas ng Kapitolyo. Kumaway naman sina Ezra at Aurelio sa mga taga-suporta. Bumaling ang gobernador sa bise. Gusto ko hong manghingi ng tawad sa inyo sa lahat. Itinago ko ang naging relasyon namin ng anak ninyo. Patawarin po ninyo ko. Mariin siyang hinawakan sa balikat ng ama ni Divine. Ang gusto ko lang, ipangako mo ngayon ay hindi lang ang ikabubuti ng taong bayan, kung hindi ang ikabubuti ng anak ko at ng mga apo ko. Sana sa pagkakataon na ito hindi mo na sila biguin. Tumango naman siya. Mas lumakas ang palakpakan ng mga tagaliwayway nang sila ay magyakap. Daddy! Napangiti si Ezra nang sa pagbaba ng Kapitolyo sa lubungin ng kanyang quintuplets. Isa-isa niya itong niyakap. Henderson, Hailey, Halo, Hero, Heather. Tawag niya sa mga pangalan nito habang nakapila. You're always correct, Daddy. Sambit ni Henderson. Siyempre mga anak ko kayo. Hindi ako magkakamali sa inyo. Habang yakap ang mga bata, natanaw niya ang palapit na si Divine. Iniwan ito sa tabi ng kotse ang mga magulang at si Marco. Marahan siyang tumindig. Tumabi naman sa pagkakatayo niya ang mga anak. Congratulations, Re-elect Governor Sibiran. Bati ng may maliit na ngiting si Divine. Salamat. Tapos na ang eleksyon. Babalik na kami sa Maynila. Seryosong saad ng ina ng quintuplets. Pwede bang dito na lang kayo? Agad na tanong ni Ezra. Kumurap ang mga mata niya sa narinig. Pwede bang buuin natin ang pamilyang mayroon tayo? Nagsimulang manggilid ang luha ni Divine. Nilapitan siya ni Ezra. Inabot ang kanyang mga palad. Please,
Give me another chance, Divine. Iingatan at mamahalin ko ang mga anak natin. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na makasama kayo. Hinding-hindi ko yun sasayangin. Hindi kita mamahalin ulit dahil patuloy naman kitang minamahal hanggang ngayon, Divine. May kinuhang kahon ng singsing si Ezra mula sa bulsa. Bago ko magpunta rito para iproklamang gobernador, binili ko ang singsing na to dahil alam kong hindi na kita pakakawalang muli. Tumulo ang mga luha ni Divine nang lumuhod ang pinakamamahal. Gusto kong simulan ng buhay na kasama ka at ang mga anak natin. Pakakasalan mo ba ako, Divine? Umiiyak siyang tumango. Oo, pakakasalan kita, Ezra. May luhang isinuot nito ang singsing sa kanyang daliri. Pagkatapos, niyakap siya ng mahigpit. Muli silang nagharap. Hindi ako tumigil na mahalin ka, Ezra. Ikaw ang una at huling mamahalin ko. Siguradong wika niya sa lalaking hindi niya nagawang kalimutan. Mahal na mahal din kita, Divine, sa lahat ng mayroon ako sa buhay ko. Ngayon lang ako totoong naging masaya. Ikaw at ang mga anak ko ang tunay kong panalo. Sandali siyang hinalikan ni Ezra sa labi. Mommy, Daddy! Lumapit ang quintuplet sa kanila. Nakangiti naman nila itong kinarga. Natutuwang nanonood naman sina Aurelio, Lisa at Marco sa kanila. Ganoon na rin ang mga taga-suporta ng bisi at gobernador. Lumipas ang mga buwan nang magpakasal sina Divine at Ezra. Nanatiling mabutihing gobernador ang kanyang asawa. Ganoon na rin ang ama. Hindi nga siguro naging maganda ang pagmamahala nila noong una. Pero sa pangalawang pagkakataon ay binigay sa kanila ng Diyos, mas matamis pa ang pag-ibig na naramdaman nila sa isa't isa. Hindi nagkamali si Divine na bigyan ng pangalawang pagkakataon ng lalaking una at huli niyang mamahalin dahil hindi lang ang pamilya ang nabuo sa kanya. Ganoon na rin ang kanyang puso.